Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin, The Most Guilty. Ayan, sa sobrang pagtatakipan, nahuli tuloy. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat mga kababayan at ito na nga. Simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako! Ito po si former Speaker Martin Romualdez mga kababayan. Sabi po dito sa GMA News 10 minutes ago. Sabi po dito, ex-Speaker Romualdez has requested. Ayan, okay. The ICI to postpone the hearing sit on October 22 as he is scheduled to undergo a medical procedure. Aray ko po. Biglang nagka-medical procedure. Bakit kaya? Hindi kaya nagkasundo. Baka hindi nagkasundo mga kababayan, no? At saka, bakit ikaw? Bakit ikaw ang magdidesisyon, no? Bakit ka magre-request? Diba? Let the ICI do their job, diba? Ang ano ko nga dito, bakit tinawag po silang independent kung madidiktahan lang din naman sila ng ibang tao? Like for example, this one. Sabagay, request naman, no? Nire-request lang naman kung pwede. Kung pumayag, yan ang maiisipin ng taong bayan, di ba? At ang isa ko pang gustong i-point out dito, bakit biglang undergo a medical procedure? Ang lusog-lusog mo, walang yan naman. Di ba? Mas malusog ka pa nga tingnan. Kaysa po sa iba dyan. Ikaw na sigurong pinakamalusog na naging speaker. Ibang klase nung umattend siya, wow, wala naman tayong nakikitang diferensya. Ano bang diferensya nito sa utak? Kaya hindi natin nakita. Diba? Speaker Martin Romualdez, what you are trying to point out ngayon, no? Lumang tugtugin na ito. Diba? Undergo medical procedure. Nako, meron din pong isang ganyan, diba? Nandun nga sa Amerika, nagliliwaliw si Saldico. Undergo medical procedure din Diba? Bakit nagkakasakit kayo bigla? No? Biruin mo, ang yaman-yaman nyo na. No? Hindi naman kayo yung tipong tao na babad sa trabaho. Yung iba nga sa inyo, higa na lang, upo, higa, kain, di ba? Kain, tulog. Tapos magkakasakit pa kayo. At saka itong mga sakit nyo, talagang talagang timing. Pag mayroong mga issue sa mga buhay ninyo, talagang nagkakasakit kayo. Anyway, sana hindi lang matuluyan mga kababayan. Alright. Ito pa. Pasadahan din po natin to. Nako, eto mga kababayan, President Bongbong Marcos Jr. Mayroon pong sorpresa sa mga buntis na purpose members, no? Eto, pakinggan po natin to mga kababayan. Although binalita ko na po ito or share ko na po ito dito sa ating channel, pero mas magandang sa kanya nyo mismo marinig to. Ito, pakinggan nyo po. Meron din po tayo, para na isasamantala ko na po itong pagkita natin. Sasabihin, at meron po tayo mga iba't ibang programa para sa feeding, para sa pag... Ang hirap talaga ni President, no? Hindi ko maintindihan kung ako, hindi naman ako a good
speaker, no? Pero sa palagay ko mas ay nako, kayo na nga lang ang mahumusga. Pakain. Meron tayong programa na tinatawag First 1,000 Days. And the first 1,000 days, ang pagbilang niyan, it starts from conception. Nagsisimula yung 1,000 days sa pagka nabuntis na ang nanay. So buntis pa lang, nandyan na ang programang ito. Ito, mga buntis at ang kanilang anak may edad na 0 hanggang 2 taon ay kasama sa 4Ps makakatanggap ng 350 piso kada buwan para suportahan ang nutrisyon ng kalusugan ng ating mga anak, mga bata. So 350 pesos mga kabayan kada buwan. Alam niyo po ba kung magkano ngayon ang mga pagkain, di ba? If you're talking about nutrition, do you think this 350 pesos per month or 11 pesos per day kayang mag-sustain ng nutrition sa both nanay at saka anak, di ba? Anyway, kung yan pong paniniwala nila, wala tayong magagawa, no? Eto po mga kabayan, at isa ko pang gustong i-point out dito kasi nandito po si Mayor Isko, no? Dito po sa speech na ito ni President Bongbong Marcos Jr., nandito po si Isko Moreno. Ngayon, meron pong kumakalat ngayon sa mundo ng social media that, sabi po dito, siya ba ang next president? Ang tinutukoy po dito ay si Isko Moreno. Sabi po dito sa MDTV channel, umuugong ngayon sa social media ang halos sunod-sunod na pulong ni Isko Moreno at Pangulong Marcos. Matatandaan na ang mga kabataan na nagrally kontra corruption noong September 12 ay pinakulong din halos lahat ni Isko Moreno. Malakas tuloy ang ugong-ugong na siya ang susunod na manok ni PBBM sa pagka-presidente dahil hindi na maaaring tumakbo si Romualdez dahil sa pagkasira ng pangalan nito. Yan. Sabi po dito, kung nanaisin ako iupo ng sambayan ng Pilipino, sino ba naman ako para tumanggi? Ako isang hamak. Ako isa lamang hamak na lingkod bayan. Yan ang sabi po ni Mayor Isko Moreno. Nako, ayan po ang matinding matindi pong balita ito. Kung totoo man po itong si Isko Moreno ang susunod na manok ni President Bongbong Marcos Jr. Sa pagka-presidente sa 2028. Ang naisip ko lang bigla mga kabayan, bobo ba si Isko? Diba? I mean, hindi naman siguro bobo si Isko. Diba? Hindi naman siguro bobo si Mayor Isko Moreno para maging manok siya ni President Bongbong Marcos Jr. Gayong alam ni Isko Moreno ang mga nangyayari po sa ating bansa. But wag po rin natin tanggalin sa ating mga isipan mga kabayan that everything is possible when it comes to politics, di ba? Kasi nga, minsan, kaaway mo ngayon, sa susunod na eleksyon, kakampi mo na, di ba? Ganon ang politika sa Pilipinas Walang paninindigan. So, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kabayan, no? Do you think this is possible? Okay, comment nyo lang po mga kabayan. Pero bago po natin i-play yung video, nako, eto. Mayroon po kong papakitang video sa inyo na kung saan binira pala ni late broadcaster na si Percy Lapid itong si Boying Rimulya na ngayon po ay ombudsman na natin. Ito, panoorin po natin to. Maikli lang po ito at bigyan po natin ng reaksyon. Katulad ni Rimulya, ito rin yung nagdidepensa sa Pogo, hindi sila nahihiya na dumepensa para sa Pogo, gayong alam na alam ng sambayanang Pilipino na sila ay may negosyo sa Pogo, mga kaibigan. Hindi ho ba? Ang laking katarantaduhan na itong mga pinagsasasabi. Dinadala nila ang usapan sa iba. Inililihis nila ang ating. So yan mga kabayan, yan pala si Boying. Nako,
May negosyo palang Pogo. O, kita nyo na yan. Yung ombudsman natin, sangkot sa Pogo. Ayon po yan sa yumaong si Kaper Silapid, mga kabayan. No? Yan po ang ombudsman natin. Yan po ang karakas ng ating ombudsman, mga kabayan. Ano po ang inyong masasabi dyan? Nako, i-comment nyo na lang po. At eto na nga, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po, the most guilty. Kaya ako nananawagan sa lahat ng mga witnesses, magsabi kayo ng totoo. Wala kayong dapat itago. At wala silang dapat proteksyonan sa akin dahil wala po akong kinalaman. Hindi ko naman sila kilala. Hindi naman po ako nag-i-involve sa any government transactions. Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan. Nanawagan si Senator Bongo na hanapin ang dapat hanapin na mga tutong buwaya at mastermind sa gitna ng investigasyon sa mga anomalya sa flood control project ng pamahalaan. Ipinahayag ito ng senador matapos ang umuugong na balitang pinoprotektahan siya ng mag-asawang Diskaya, dahilan para umatas ito at hindi na makipagtulungan o makipag-cooperate sa ICI. Ayon naman sa isang abogado, isa sa mga dahilan ng mga Diskaya kung bakit sila nag-walk out sa ICI ay baka mabaligtad lang sila matapos ang usap-usapan na posibleng gawing state witness si dating House Speaker Martin Romualdez Jr. The reason kaya ayaw na nila mag-cooperate ngayon kasi this is most likely for protection po sa kanila kasi lahat po ng sasabihin nila, isasagot nila, lahat ng aminin nila. If it is put in writing, it is under oath, nakanotaryo, pwede po yun lahat gamitin against them in a case na eventually if-file po sa kanila. Samantala, nagpahayag naman ng pagkabahala si Vice President Sara Duterte na hindi pwede sa batas na gawing state witness ang isang itinuturong akusado sa krimen. Ayon sa pangalawang Pangulo. So yan lang ang mga kabayan, no? Yung most guilty gagawing state witness. Ha? Yung mga least guilty, yun tuloy ang paparusahan. Aba, napakalaking kalokohan po nito. O kung sakaling magiging state witness si Romualdez, siguradong maaabsuelto lang siya sa kanyang kaso. Lalo't ang ICI na binuo ni PBBM ang mamumuno sa investigasyon. Mamaya na lang tayo magkomento kapag nandyan na yung kaso at nakikita na natin na totoo talagang state witness siya. Pero sa batas, yung principal sa krimen ay hindi pwede maging state witness. At sa iba pang mga balita, tinatayang aabot na sa 5 bilyong piso ang mababawi ng gobyerno mula sa mga nakaprist na bank account ng mga personalidad na dawit sa maanumalyang flood control projects. Ito ang ipinahayag ng direktor ng ICI mula sa pakikipagtulungan ng AMLAC. Maliban dyan, ipinahayag din ng ICI na sa mga susunod na linggo ay ipapa-auction na rin nila ang 13 luxury cars ng mga Diskaya. Ito ay base na rin sa naging rekomendasyon ng Bureau of Customs o BOC dahil sa di umano ay kakulangan na mga papeles na mga naturang luxury cars. Pagka-forfeiture kasi, ibig sabihin, these properties or this money is not actually theirs. What was taken from, was in a way not theirs and probably proceeds of a crime. In a couple of weeks, I think, upon, according to Commissioner Nepomuceno, they're just going through the process of approvals with the DOF, and they will be auctioning this off. So in that case, there will be an immediate recovery with regard to these cars. Yung once mabenta na yung auto. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Pabor ba kayo sa planong gawing state witness itong si Martin Romualdez? Ito ay sa kabila na siya naman mismo ang itinuturong mastermind sa controversial na issue ng flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sama-sama nating pero bago yan sa marami ang kawalan nila ng kooperasyon ayon kay Prosecutor General Attorney Richard Padulyon. Bagaman sa ngayon, wala pang pahiwatig o impormasyon ng Department of Justice o DOJ kung hindi na rin makikipagtulungan sa kanila ang mag-asawang Diskaya.
Noong Miyerkules, sinabi ng mag-asawang kontraktor sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na hindi na sila makikipagtulungan sa investigasyon ng komisyon kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Pero ayon sa Prosecutor General, hindi rin naman nila kailangan ng state witness kapag mayroon namang sapat na ebidensya. Nabigla kami, pero as far as the department is concerned, wala pa naman pahiwatig na sila ay hindi magpapatuloy makapag-usap sa amin. Maaring umabot na sa nasa 5 bilyong piso ang posibleng mabawi ng pamahalaan mula sa sangkot sa flood control scandal sa bansa. Ayon kay Independent Commission for Infrastructure Executive Director Kit Hosaka, ang halagang ito ay mula pa lamang sa nasa 2,800 na mga account na nakatanggap ng first order mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Pangungunahan naman ang proseso ng pagbawi ng yaman ng Solicitor General, Ombudsman at Department of Justice dahil dadaan ito sa judicial proceedings sa Court of Appeals. Pagka-forfeiture kasi, ibig sabihin, these properties or this money is not actually theirs, but was taken from, was in a way not theirs and probably proceeds of a crime. Ipapa-auction na ng Bureau of Customs ang mga mamahaling sasakyan ng controversial na contractors ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya ayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sinabi ni ICI Executive Director Attorney Brian Kit Hosaka, posibleng gawin ito ng BOC sa mga susunod na linggo. Nakitaan aniya ng kakulangan sa mga kaukulang dokumento ang 13 mga mamahaling sasakyan ng Diskaya, kaya maaari itong ipa-auction. So yan mga kabayan, walang dokumento. So yung mga magpa-participate po, no? Diyan sa auction yan. Ngayon pa lang sinasabi na nila, wala po itong mga proper documents mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karbin natin? I-comment nyo lang po. Ayan, maraming salamat. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.